Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth that's on air. We uncover the truth behind the news. Yo. Magandang hapon mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air at kasama natin si Dr. R. Magandang hapon po sa inyo, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Naririnig mo ba ako? Oh, wala daw. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Nandito po tayo sa isang oras na naman na talakayan, paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga balita, no? Ayaw po natin ng fake news. Inuhukay po natin at pinubulatlat ang mga balita para matukoy natin ang katotohanan sa likod ng mga ito. Inuhukay natin yung nakabaon at yung ginagawa natin yung ano ba tawag doon tinitingnan natin kung ano ang laman ng nakabaon. Ayun na Dr. J, kasi hindi tayo kasi hindi naman natin hilig yung mag-recycle ng balita, no. Katulad na lamang Dr. J nung alam ko ito'y kasama doon sa doon sa sagot ni Vice Presidente Sara Duterte, no, doon sa kanyang sa kanyang sagot doon sa nung deadline yata nung Monday kanya siya ay sumagot. Kasama ito sa kanyang sa kanyang answer doon sa paratang sa kanya ayon doon sa related doon sa impeachment proceedings na ginagawa ng Committee on Justice sa Kongreso, di ba, Dr. J? Kaya nga yung sinasabi niya, there is nothing for respondent to answer. Paliwanag yan. Walang kailangan sagutin ang respondent. Siya ang respondent. This was how Vice President Sara Duterte addressed the impeachment allegations against her in a 15-page answer ad cautelam submitted on Monday. So ad cautelam with caution ang ibig sabihin niya na Dr. R. Tama. So pwede pa in the near future, pwede pa niya itong isagutin at i-contest, no? Lang. Tama ba, Dr. J, no? Tama. So, ibig sabihin yung sinasabi mo kasi na parang sinasabi niya in the first place, wala naman dapat sagutin. Ibig sabihin ba, ito'y ampaw, no? Ito'y ampaw, no? Hindi ito maleta, ampaw lang. Ampaw. At sinasabi kasi nitong si Vice President Sara, instead of directly responding to the accusation, Duterte broadly denied the claims, calling them false, misleading, impertinent, and mere conclusions of fact and law. Ibig sabihin, wala naman kayong ebidensya. Naghahanap lang kayo. Yan ang ibig sabihin ng sagot ni Vice President Sara Duterte.
Yun wala nga. kayong ebidensya, walang facts ang Oo. akusasyon ninyo. Tapos ano daw, no, very very crucial dito yung sinasabing term na misleading, no? Ibig sabihin mini-mislead nyo lang, no, ang taong bayan, no, dito sa ginagawa niyong proseso dahil wala naman talagang wala in the first place, wala, ampaw nga daw ito, no, ampaw daw ang Wala nang laman eh. impeachment complaint na ito. Oo, no. Alam mo yung ampaw, pulos lang hangin. Ay, di ba? Pagkagat mo, Dr. J, no, wala eh. Pulos hangin yan. Parang kung hindi, di ba? Parang marshmallow din, walang laman. Pagkagat mo, parang hangin lang yung kinagat mo. Hindi, pero mas maganda yung ampaw, Dr. J, kasi sa unang kagat merong may crunchy, no? May video mo yung matigas. Oh. Paglusot mo, ngipin na lang, wala hangin. Wala. Ganyan. So yun ang insinuation, parang yun ang pagkaintindi ko dito, no? Ampaw daw ito, ampaw. Kaya nga ampaw, ibig sabihin, sa labas lang, mapurma lang sa labas, pero sa loob, wala. Katulad din yan ng mga utak ng iba nating mga politiko, magaling lang umasta, umuot ng mamahaling mga kagamitan, luxury items, pero pag tiningnan mo ang utak niyan, the one between their ears, mani lang ang andun eh. Ano pala yan, ha? AIDS na naman yan, Dr. J. AIDS. AIDS naman yan eh. As if doing something na naman yan. Pero Dr. J, Kaya isa pa dun sa, alam ko yun, tama kung hindi ako nagkakamali, isa pang laman dun sa response niyang Vice Presidente Sara Duterte. Recycled lang daw ito. Recycled lang galing dun sa complaints na ipinukol sa kanya nung nakaraang taon, no, Dr. J, no. Ito daw ay recycled lamang, no? At ito ay didesisyonan na ng parang unconstitutional to ayon sa Supreme Court. Ayun ang sabi ng Supreme Court doon sa naunang inihiyain na impeachment complaint noong nakaraang taon. Pero ang isa pa pinopoint out dito ng mga abogado ni Vice President Duterte, yung katulad din ng kay President Marcos, nung nakaraang buwan ba yun o ng February, yung impeachment complaint din kay BBM, kay President BBM, na ganun din na ampaw din, wala ding laman, pulos lang allegations at wala namang ipinresenta din na ebidensya yung complainant. So bakit ngayon itong kay Sara Duterte ay pinagtutuunan ng pansin at parang halos lang katulad din ng kay President BBM na wala naman na mga detalye kung ano yung nagawa at recycled lang din itong yung mga akusasyon sa nagdaan na impeachment complaint noong 2025, Dr. R. Tama ba yung narinig ko, Dr. J? Ang pagkaintindi ko doon sa mga nabasa ko, no? Yung mga ebidensya daw, wala pa. Ibig sabihin, na-approve ito nang wala namang basis o wala namang ebidensyang nakalatag, no, doon sa complaint. Tama ba to? Tama ka. Dahil ang mga nasa Justice Committee na yan ngayon, na pinapangunahan nito, pinamumunuan itong chairman nila na si Jervil. Isipin mo yung pangalan, Jervil Loistro. Di ba parang yung Jervil yung parang meron yatang pet yung anak ko na Jervils, no? Jervil yung pagkain ng bata. Yung pagbaliit Di ba ng bata. Gerber yun, Dr. J. Di Jervil. Di ba Jervil? Kala ko pagkain ng bata eh. Pero batang isip din siguro. Anyway, yung kanilang kuwan ngayon, alam mo, ang ginagawa nila fishing expedition. Kaya siguro naghahanap sila na gusto pa nila magbigay sa kanila ng ebidensya yung akusado. Kasi ang gagawin nila ganito yan eh. Pagka ang akusado magbibigay ng ebidensya, pag nag-submit ng counter affidavit at doon sinight na ganito, ganon,
at hindi ad cortelam ang sinasagot na with caution at sinasabi ng sagot na wala namang katuturan yung inyong akusasyon, wala kayong ebidensya. Gusto nila magkamali ngayon si Sara Duterte na magbigay ng ebidensya laban sa kanilang akusasyon. Ganun ang style yan eh. Kaya pala sinasabing fishing expedition. Fishing expedition, may bitag silang inihanda laban kay Sara Duterte. Kaya lang, yung kanilang target ay mas matalino pa kaysa sa kanila. Yun ang lumalabas dyan eh. Ang lumalabas ngayon dyan na mas matalino itong kampo ni Vice President Sara Duterte kaysa sa itong grupo ng mga nasa Justice Committee na yan. So yun ay nagpapakita ngayon ng kakulangan ng Utak? hindi ko masasabing talino, no? Okay. Kakulangan ng galing pagdating sa batas, no? Itong mga kay Sara Duterte na mga abogado, palagay ko pinag-aralan nila mabuti ang isasagot at ad cortelam nga ang kanilang sinabi. Ang ibig sabihin yan, sasagot kami pero with caution. Hindi namin sasagutin na diretsa ang inyong mga akusasyon. Sasabihin namin na wala kayong sapat na ebidensya. Yun nga. Yun ang Parang ibig sabihin. Parang Dr. J, ang term is walang ultimate facts, no? Wala pong laman na ultimate facts ang ang reklamo. Oo, no? So parang parang sinasabi nila na daw the prosecution, no? Kasi syempre itong Congress prosecutor to lumalabas, no? Hindi pa to ang korte, no? So ibig sabihin sinasabi doon na they failed to present the necessary ultimate facts, no, to justify yung impeachment ni Dr. J, no. So parang parang yung allegations daw lang bare conclusions. Yung parang nachismisan mo ba? Para bang sinasabi lang nila logic ganito na may nawawala, may akusasyon na may nawawalang pera, di umano sa yung confidential funds. So logic lang yan na may nagawa na kasalanan. Pero alam mo, may kasabihan tayo na logic without facts is worthless. Walang halaga. Kahit anong logic ang gagawin mo, kung wala ang facts, worthless yan. Walang halaga yan. Ganyan ang nangyari dyan. So parang pakiramdam, parang hindi yata logic ang tawag kung wala namang basihan, Dr. J, di ba? So, Hindi kasi may mga, ang sinasabi nila na kung may nag-declare ang kuwa na mayroong tinatanong na may mga disallowance o kung anong man na komento ang kuwa, ang logic nila na may katiwalian. Pero kaya nga sinasabi natin, logic without facts is worthless. Kasi ang kailangan, ano ba talagang totoo? Anong facts? Anong sinabi ng kuwa? Wala namang na pera, kundi kulang-kulang lang ang mga kanilang siguro yung liquidation nila, mga papilis ang kulang. Kaya nga, ang pagkakaalam ko, Dr. J, lang po, pag mga ganitong notice of disallowance, ibig sabihin, kailangan mo lamang i-comply kung ano pa man yung mga dokumento para masubstantiate yung yung most probably liquidation ang tawag dito, no? Pagdating sa COA. Pero hindi naman sinasabi ni COA na magnanakaw ka, ninakaw mo to. So kailangan mo lang kumpletuhin ito, kaya nga mayroong notice of disallowance, no? Ganun rin naman sa ibang ahensya, Dr. J, di ba? Pag merong LOA ang BIR, kailangan mo lang i-comply, kailangan mo lang patunayan na wala kang walang buwis na hindi mo binayaran, no? So parang ganun lang. Hindi naman necessary kasi meron pang di ba? Alam mo, sa pagkakaalam ko, meron pang tax court 'yan, no? So doon pa sa tax court, sasabihin nila kung doon mo patutunayan na hindi po nagbayad po ako ng tamang buwis, ito mga dokumento ko. Ganun din sa COA, no? Sa COA, pinakukumpleto lamang yung mga kakulangan. Sa katungtong din, no, meron ako na mga na-chismisan mas marami pa nga yung mas marami pa daw yung notice of disallowance at malalaking mga amounts yung sa mga ibang ahensya, no.
Dr. J, di ba? Oo, marami. DPWH, isa na yan. Napakarami ng notice of disallowance. Department of Health. Marami yan. Bilyon-bilyon nga ang halaga eh. Hindi lang naman na... anong ginagawa ng gobyerno natin dito, di ba? Anong ginagawa ng ating mga investigating bodies? No, dapat po ito yata ang unahin natin kasi nagagalaw yung kaban ng bayan dito sa mga ganitong mga ganitong disallowances. Kasi hindi naman patunayan kung saan talaga ginastos, di ba? Yun nga, ghost project eh. O ano bang sabi ng COA? Ghost project. Di dapat sagutin ng DPWH yan. Yun na. Pero ito kay Sara Duterte, alam naman natin kung ano talagang pakay. Hindi naman yan na sabihin mo na dahil lang doon sa confidential funds, ano? Ang habol talaga dyan, politika yan. Hindi, Politika na natatakot sila kahit ano pa sabihin ng itong mga kalaban ni Sara Duterte. Natatakot sila na pagdating ng 2028, pag hindi nila ito na-disqualify si Sara Duterte, lahat ng katiwalian na ginawa nila makikita natin kung paano at mananagot sila lahat. Tama. Ito ang ano dyan eh. Dalawang puntos doon sa sinabi mo. Sabi nga, ang pagkakaintindi ko doon sa sagot ng Vice Presidente doon sa doon yung nabasa ko ito. Ang pagkakaintindi ko, parang self-serving lang ito. No? Pangalawang puntos, Dr. J, no? Tama yung sinabi mo, kailan lang, parang kaninang umaga yata napanood ko yung isang video kung siyang may panayam dito kay Congressman Toby Tiangco. Sinasabi na Dr. J na talagang itong mga congressman na ito na maaring, hindi namin babanggitin ng inyong mga pangalan, kung kayo ay maaring involved dito sa flood control scandal na ito. At iba pa po katiwalaan sa ibang ahensya ng gobyerno. Itong mga congressman na ito, Dr. J, pipilitin nilang ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte dahil ang sabi ni Toby Tiangco, ito daw si Sara Duterte, ang prinsipyo nito ay iba, no? Hindi mo to kumbaga hindi ito magko-compromise, hindi ito makikipag-compromise sa mali. Kaya sisiguraduhin nito na pag nanalo siya, hahabulin niya itong mga magnanakaw ng kaban ng bayan ito. Kasi yung sinasabi ni Toby Tiangco kanina, ni Congressman Tiangco, 1,000,000% na hindi magko-compromise, hindi pwedeng arigluhin itong si Vice President Sara Duterte. Dahil lang sa kanya, nakikita niya ngayon na kung talagang nagkaroon ng katiwalian at pagnanakaw sa kaban ng bayan, lahat ng nagnakaw dapat managot. Kasi nakasalalay, Dr. R, nakasalalay dyan ang kinabukasan ng ating bansa. Pag pulos na lang magnanakaw ang nakaupo sa gobyerno natin, anong mangyayari sa bansa natin? Walang economic development, walang gusto mag-invest sa Pilipinas, walang gustong negosyo na, o ikaw ba negosyante, Dr. R, ikaw ba mag-invest ng pera mo sa isang negosyo na alam mo, magbabayad ka ng taxes tapos nanakawin lang, Dr. R? Yun nga ang problema, Dr. J. Meron na nga yata tayo mga na-delay na mga mga top na infrastructure projects na napaka-importante para sa ating mga mamamayang Pilipino, no? Pero ito yung mga na-delay, Dr. J, paano mo i-expect na babayaran pa natin yung mga interest nito? 'Di ba? Kasi siyempre ito supposedly dapat ito tapos na ng mga meron kasi itong mga target completion, Dr. J, pero sa pagbabasa ko na-move na ng move yung mga target completion dito. Siyempre, Dr. J, may mga interest yun. Paano pa natin babayaran? Wala na nga tayong pera. Yun ang problema. Katulad dito, naharap tayo sa crisis. Ang tumaas ng gusto itong diesel fuel na ginagamit sa transport natin. Transport, mga jeep, buses na yan. Ngayon, wala tayong sapat na tinatawag na mass transport system. Nakatulad sa ibang bansa, nakatulad kunwari sa Hong Kong, marami naman tayong nakapunta na sa Hong Kong, nakikita natin na ang kanilang transport, may bus sila pero mas marami yung subway o train ang kanilang ginagamit na mass transport.
wala sila ng mga jeepney na yan na katulad sa atin. Eh, hindi tayo nakahanda dahil ang kumakain ng malaki na sa fuel sa ating sa bansa natin, yung diesel fuel na yan, ito yung mga transportation natin. Eh, wala tayong, there is no other choice. Wala tayong choice na iba na, kunwari, sabi natin, no, total may trend dyan, lalakad ka lang na kaunti, makakasakay ka. Eh, sa atin, wala eh. Kailangan mag-jeepney ka, magtra-tricycle ka. So, wala ang ating bansa, hindi nakahanda. At yung kung ninanakaw pa, paano ngayon na magtayo ng mga ganyan mass transport system? Dr. J, meron na nga mga tinatayuan ng problema, na-delay pa na na-delay. Dahil siguro, hindi ko alam, baka yung ibang pondo na nakalaan para dito, ako po'y nag-iisip, no? Ito yung opinion ko, baka maaring nasapit doon sa loob ng malita, Dr. J. Ay, hindi talaga nila pinaglaanan ng pondo. Dahil ang ginawa nila noong 2025, wala para sa mass transport system. Kundi ang ginawa nila, policy insertion. Karamihan doon ng mga sa kalsada, yung sa flood control na yan. Kaya makikita, anong sabi nga nila, the most corrupt budget the Philippines ever had, yung 2025 budget na yan. Hindi nila pinunduhan yung para sa mass transport. Para bang hindi nila siguro ramdam na kailangan na pagtuunan ng pansin itong kakulangan natin sa mass transport system. So yan ngayon, makikita natin yan, 100 pesos mahigit ang kwan. Ang diesel fuel, 107. Oh. Magkano pa masahin yan? Yun nga, Dr. J, alam mo sa totoo lang, ang laki ng maapektuhan nito, lalo na yung ridership na mga trabahante natin. No? Ako, nakikita ko lang, yung sa Metro Manila pa lang, mahihirapan ang mga riders. Kaya nga nag-iisip na sila ng work from home na aktibidad. Katulad nga nung sinasabi mo, no, light moments natin nung nakaraang Lunes, Dr. J, paano nga naman magre-request yung mga security guard na mag-work from home, di ba? so kahit naman nakakaawa rin itong ating mga mga pasahero, nakakaawa rin naman yung mga namamasada. Nakatunayan yan nung isang araw, kausap ko yung isang bus operator, ito yung malaking bus operator, no? Pero umaangal na yung asosasyon nila dahil ang ginagawa na nila, Dr. J, no, siyempre ito yung ripple effect. No, katulad kung yari, pupunta ka ng probinsya, no? Imbis na kumaandar yung bus nila para i-accommodate yung mga pasahero, hindi na muna nila ito sinasakay. Nakapatay ang mga bus sa terminal at pag napuno na nila ibig sabihin, pag nakuha na nila yung tamang bilang, bago lang nila pasasampayin at sisindi ang aircon. Okay yan, isa yun. Bukod doon, binawasan nila yung biyahe, Dr. J. Paano kung ikaw ay nagtatrabaho ng ganitong oras at ito yung sinasakyan mo na bus na ganitong oras? Ngayon, wala na yun. Tinanggal. Ngayon, malilate ka na ngayon sa trabaho mo. Yun nga ang problema natin, na wala tayo ng komprehensibo na mass transport system. Wala talaga. Kasi ang sa atin, hinayaan natin na ang nag-ooperate ng transport natin private. Hindi katulad sa ibang bansa, katulad sa England at saka sa Singapore, ang nag-ooperate ng transport nila, gobyerno. So, ito namang mga pribado, of course, ang pangunahing layunin yan ay kumita sila. Natural lang naman kasi may investment sila. Wala namang masama doon. Pero sa presyo ngayon ng diesel na yan, hindi kulang yung baka maghingi ng doble na pasahe yan. Imbes na 13 pesos yung minimum fare niyan, baka umabot ng 20 pesos yan. Hindi naman papayag na kaya hindi mabiyahe yung iba dyan dahil wala naman silang kikitain kung hindi naman maubintuan ang taas ng pamasahe, Dr. Al. Pero Dr. J, maaaring mangyari rin, pero meron akong nasagap na balita na maaaring magtaas ang pamasahe, no, magmula 15 hanggang 20%, no, base dun sa original na presyo ng pamasahe ngayon. Pero kung titignan mo, Dr. J, ako I'm speaking kung in favor of the transport groups, no. Ibig sabihin, Dr. J, ano ba ang ilang percent ba tinaas ng krudo? Di ba? Tapos konti lang din ito na
Magkano ba Iba. dati ang crudo? Di ba, Parang mga halos- 40% yata ang tinaas hanggang 50%. Kaya, from Kaya nga, 57 yata, o 60, sabihin mo na 60 pesos. Oo. Eh, 107 yun, 107, halos double, Eh no? di po, 47 pesos yung tinaas niya. Tama, kaya lang syempre, siguro nga hindi naman maitataas ng ng pamunuan ng mga transport groups ito ng ganong kalaki na maaring maging 80% ang additional na presyo sa pamasahe dahil syempre hindi naman kayang i-afford to ng ating mga trabahante, di ba? Hindi naman ganun talaga yung sweldo nitong mga to dahil kaya nga mass transport, di ba? Ibig sabihin talagang pangmasa to eh. Kasi kung mass transport, after nag-ooperate ang gobyerno, pwedeng walang profit eh. From maintenance lang ang kanilang sisingilin, mamimaintain lang yung yung operation ng sistema. At kung gobyerno nag-ooperate, pwedeng madagdagan at yung oras ng pagtakbo ng katulad ng MRT na yan o LRT. Kaya lang pulos na private yan eh. Hindi naman papayag yung mga pribado na nag-invest ng malaki dyan na hindi sila magtataas ng pamasahe. So lahat ng tao apektado. Yun ang mangyayari dyan. At kung magpatuloy na pagtaas ng presyo ng crudo sa pandaigdigan sa world market, ano mangyayari ngayon? Pating delivery ng pagkain na apektado. Natural, tataas ng presyo ng bilihin. Lahat yan ay tataas. Kahit na yung imported niyan, tataas din yan dahil magmahal din ang presyo ng diesel, yung mga barko, diesel din ang kanilang gatong. Kahit na yung bigas na yan, nataas lahat. There's no way na sabihin mo na hindi tayo lahat matutuan. Kahit na hindi tayo... Tumas na yung bigas magmula doon sa yung usual na na well-milled na rice na 25 kilos na nagkakahalaga na 1,400 2 days ago 1,600 na ito Dr. J. So hindi biro itong hindi biro ito. Kanina lamang meron akong kausap na dealer ng bigas sa Kalawan, Laguna, Ang sabi niya nagdadalawang isip daw silang mag-stock, Bukod sa mahal at mahirap ibenta, paano daw kung binili nila sa mahal at biglang bumalik sa dating presyo, syempre hindi mo naman pwedeng ibenta na mas mura, Dr. J, dahil malaki na yung puhunan mo, Ang nagiging epekto nito, hindi muna siya nag-i-stock ng bigas. So, medyo nahihirapan ngayon yung mga mamimili kung saan sila bibili. Yun ngayon ang mga panahon na dapat ang gobyerno natin, mayroon na silang solusyon, mayroon na silang dapat gawin, na nakahanda na ang kanilang, katulad yan, ayaw mag-stock ng dahil natatakot sila na baka mamaya natapos ang gira sa Middle East, bigla na lang bagsak ang presyo. So yan ay desisyon ng ng business decision ng isang pribadong negosyante yan, Pero yan ay dapat ang gobyerno ang magkaroon kaagad na they should step in ang government natin, Dr. Al. Tama. So ngayon, dapat yata yung Department of Trade and Industry, nag-uumpisa na. Dapat meron na sila mga ipinipresenta sa taong bayan na plano dahil sigurado tataas ang mga presyo ng bilihin. Dapat may plano sila kasi kung wala at hahayaan nila na basta. Alam mo, yun ang sinasabi ko Ang government natin ngayon is ang kanila reactive, hindi proactive, Hindi nila tinitingnan, malayo pa na ang crisis na ganito, ito dapat meron na dapat template kung anong dapat nila gawin. Wala ngayon pa lang sila mag-umpisa ulit na mag-uusap So yun ang katotohanan, Dr. R, na itong problema natin sa ganitong klaseng gobyerno na reactive. Totoo. So Dr. J, mag-station break muna tayo. Sige. Sala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline pero Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web.
We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras, alas 2:30 ng hapon. Webes, Miyerkules pala. ng hapon. March 18. Tinitingnan ko yung mali at atong relos ko. anyway, tuloy-tuloy tayo. Ano? At nakikinig kayo sa programa. Sige. Nakikinig kayo sa programa ng Dr. The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWD, 1090 kHz sa ating mga talagpitan. At ang pinag-usapan natin, itong problema ang malaki na hinaharap ng ating bansa, Doktora. Dr. J, mabanggit ko lamang, abangan niyo po ang aming panayam, sa ating butihing congressman, Egay Erice po, sa Biyernes, live po sa stasyon, sa CBS DWAD po, sa Show Boulevard Mandaluyong. Siya po ay nagpa-unlock na siya po ay bibisita at sigurado po medyo mainit ang talakayan natin sa Biyernes, Dr. J, no? Ngayon, may breaking news. Breaking news natin dyan? Imbis- Yung ba yung kay Congressman, kay Senator Marcoleta? Investigasyon sa umunoy non-disclosure ng election donors ni Senator Marcolita sa 2025 statement of contributions and expenses ibinasura ng COMELEC. Parang this that is a positive Kasi yun development. ang target nila si Marcolita na gusto nila din ma-disqualify. Di ba yun yung sinasabi natin na ito ay pinupuntusan ni ni Senator Ping Lacson, na kaya nga sinasabi natin ito. Pero kami maignat, bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air, balitang totoo, malinaw. Kay Senator Marcoleta, Dr. J, Wala na makatotohanan Kasi kasama lahat yan sa demolisyon nila sa basta Pro Duterte, kay Sara Duterte, kay dating Pangulong Duterte. Kasama yan sa plano. Anong sabi dati ng isang babae? Babae na kasama ang pangalan doon sa napadala ng malita. Let's stick to the plan. Di ba? Yung nakasakay dati sa tricycle tapos biglang artista ba na yung kanya nang nakatanggap na ng malita. Let's stick to the plan. Yan ba yung diniliver sa bahay? Tama ba, Dr. Sa bahay, doon sa affidavit ng mga sundalo, ex-soldiers na tauhan ni Saldico, diniliver sa bahay niya. Let's stick to the plan. Mabanggit ko lang related dito sa doon sa isiniwalat ng 18 sundalo na ito ay 16 na Marines. Ito daw may mga serial number pa, Dr. J, at dalawang galing ng Philippine Army, ito yung mga wala na ito sa mga sa kanilang. All the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The truth, doctors on air. Yo. Meron akong napanood, ito tingin ko napakagaling na abogado ito, si Atty. Neil Abayot. Ang sabi niya, dapat, sa tama naman talaga, naturalmente, sa isang criminal case, Dr. J, kuwari, kinasuhan ko, siyempre, ang dapat mag-discredit sa akin, ikaw. Di ba? Ikaw. Hindi yung prosecutor, hindi yung judge. Di ba? Kasi kung ito yung isa ng di ba dapat ringgin kaya nga sa fiscal nga, di ba pinapatawag pa ng fiscal para makita kung may probable cause. Di ba? Bago isinasampa yung kaso. Yung mga ahensya natin, hindi na ako magbabanggit, yung mga
pwede mag-imbestiga dito sa sa affidavit ng 18 sundalo. Nauuna pa yata sila mag-discredit sa 18 sundalo. Diba? Kung ako yan, pinagbigyan nyo yan, dinala nyo sa tamang forum, pinatawag nyo yung mga kanilang mga pinangalanan na nakatanggap ng mga maleta, ng mga basura sa maleta, para magkaroon ng ng sagutan yung mga yan. Malaman natin kung ang totoo. Kaya nga, yun nga ang una nilang didiscredit, yung nag-aako ka o whistleblower, no, na tinatawag. Kaya ang ombudsman, dapat siya impartial. Dahil ang kailangan niya naman dyan, yung facts. Kung yun bang akusasyon na yan, kung yun bang mga aligasyon na yan, na nakalagay doon sa affidavit, kung totoo o hindi. Yun lang naman ang determination na dapat niyang gawin eh. Hindi naman siya ang husgado, hindi naman siya mag-judge. Yan. Kasi kailang ang problema dyan, kung siya ay appointed ng isa sa mga nabanggit na pangalan doon sa affidavit na yan, ang tendency ay proteksyonan yung nag-appoint sa kanya. Yun ang tendency. Kaya nga tuloy sinasabi yung isang justice, associate justice of the Supreme Court. Anong sinasabi niya? Na kayo dyan sa ombudsman, ang gist ng kanyang pagkasabi, wala kayong dapat yan kinikilingan o kinakampihan. Ang dapat yan lalabas ang katotohanan. Kung ano ang facts, dapat yun ang ating sundin. Yun ang sa speech ni Leonen, ni Justice Leonen, doon sa ombudsman during the founding anniversary ng ombudsman. Yun ang sinabi niya. So dapat ang ombudsman wala yung kinakampihan. Kahit na kaalyado mo sa politika, kasi ang ombudsman ngayon, politician yan eh. Hindi naman siya galing sa sasabihin mo na dati siyang justice ng Supreme Court o justice ng isang husgado. He is there because of the political connection. Ang kanyang kaalyado, marami siyang kaalyado ngayon na nakalagay ang mga pangalan doon sa affidavit ng mga sundalo na nabanggit sa Dr. R. Totoo yan. Kaya nga, di ba, pero Dr. J, di ba, sabi naman yata na parang nabanggit naman yata ni Ombudsman Remulla na wala naman siyang kinikilingan at impartial siya. No? Pero ngayon yun nga ang aming panawagan, hindi lamang po sa Ombudsman, no? Maging doon sa mga ibang ahensya o ibang mga politiko na hindi naman po involved. Abay, huwag po kayong bato ng bato. Sana mag-maintain ho tayo ng ng appearance ng impartiality. Dahil sa totoo lamang po, parang Dr. J na parang tayo magkasama tayo, tapos o kaya ako yung nagda-drive, no, tapos ako yung nabangga, tapos ikaw yung sumaklolo, dun sa harap ng investigador ikaw pa nagsasalita, Dr. J, di ba, wala ka naman dun sa nangyari, di ba, hindi ka naman napangalanan. Di ba? Ba't nangunguna ka pang nagsasalita? So, ang pinakamaganda dito, mag-maintain sila ng appearance of impartiality, no? Hindi po kayo ang dapat na magdi-discredito o magsasabi na sinungaling ka. Dapat po ang magsasabi nito yung mga napangalanan, Dr. J. Kasi, siyempre, kung ito'y ipapile na criminal case, di ba? Dapat yung mga pinangalanan, sila ang mag-discredit dito sa statements o affidavit ng 18 sundalo. Dahil meron silang counter affidavit na dapat gawin, yung mga akusado. Ngayon, kung nasabi ko na bakit merong parang kinikilingan itong si si Ombudsman, dahil yung mga binanggit niya na may yung mga apat daw doon, may mga kaso, may mga kaso sa korte. At lumabas naman na wala naman palang kaso. Dahil yun ang sinasabi ko, paano pupunta yan sa NBI kung may outstanding warrant of arrest yan? Hindi pagpunta sa NBI, kaya dinampot na ng NBI yan. O, di ba? Hindi, masundan ko lang yung sinabi mo, Dr. Tino. Doesn't matter. Kung totoong may kaso, no? Kung totoong may kaso man ito. Si Madriaga nga. Diba? Si Madriaga po. No, si Madriaga. Nasaan ba si Madriaga ngayon?
di ba? Nandun siya dito sa may Muntinlupa yata, no? Bilibid. Oh, nasa Bilibid pala siya. Oh. Bakit siya ang gagawin yung resource person? Ito po'y napatunayan o convicted dito. Di ba? Convicted Tapos, siya. Nagsiserve siya ng sentensya niya. yun ang sinasabi ko. Ikaw pa, sinabi mo pa na pagsabihan o napangalanan na may kaso itong 4 na sundalo pero wala naman pala. O, di ba? Oo. So, tapos ito pa, naalala ko na naman si Senator Soto na sinasabi niya kasi meron ng mga pending na reklamo, kinasuhan na sila. So baka hindi naman pwede ang imbitahin sa isang hearing sa Senado. Hindi nga po, sir, no. Si Madriaga nga idadalhin sa Kongreso para mag-witness laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Bakit ito hindi naman convicted felons ito? Alam mo, Dr. si Senator Soto, huwag na natin paniwalaan yan. Nung araw natatawa tayo dyan dahil komedyante yan Pero pag nitong mga usaping seryoso at yung lalabas yung mga ganyan sa bunganga niya, pag tinitingnan ko yan, pag nag-i-speak, natatawa ako dahil parang naalala ko tuloy yung One Ball University nung araw, yung ano bang pamagat na kanilang School bukol. School bukol yan. School bukol. Na pag nagbuka siya na kanyang bunganga, matatawa ka na kaagad dahil hindi siya seryoso nagpapatawa. Ganyan din siguro nadala niya force of habit ang tawag diyan, na akala niya nasa shooting pa siya sa studio ng School Bukol. So yun ang tingin ko sa kanya. Yun ang tingin ko na sabi ko itong si Senator Soto talagang hanggang ngayon marunong pa rin magpatawa. Yung mga sinasabi niya na matatawa ka So yan alam mo, dapat sinama niya dyan si Tito at saka si Tito, si Vic at saka si Joey dyan para medyo. Tapos isa pa na dapat isinama niya. Wala na pala si Richie Diorsi. Wala na yun Ang tagal na wala pala yun. Sige na yan ang mga dapat yung mga kasama dyan. But anyway, alam mo, ito lahat na ito ng mga pinag-usapan natin ngayon. Yung kanilang ginagawa kay Sara. Anong sinabi ni Tiangco, ni Congressman Fabi Tiangco? House impeachments against Duterte driven by fear of flood control investigation. Yun ang sinasabi ito may sense itong sinasabi ni Toby Tiangco. Hindi ito nagpapatawa, di ba, Doktor? Ito transparent talaga given na yung kanyang asawa yata pinsang buo yata ito ni Romualdez ito So sa kanya parang sinasabi niya di ba, that face value sasabihin ko sa iyo, di ba? So parang ganoon si Congressman Toby Tiangco. Ako Dr. J, aking opinion, ako'y naniniwala dito. Naniniwala ako itong impeachment na ito ay related doon sa kanilang sa kanilang fear, lalo na yung mga guilty. Hindi namin sinasabing guilty kayo, Sinasabi na namin yung mga guilty at mapapatunayan eventually na kasama diyan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito yung sinabi ni Tiangco, babasahin ko Tiangco suggests that the sudden urgency to pursue impeachment proceedings is not born out of genuine desire for constitutional justice, but rather out of strategic fear. He argues that certain political actors, tawag niya actors are using the high-profile nature of an impeachment trial to overshadow the discovery of billions of pesos in ghost projects and budget insertions within the Department of Public Works and Highways. Tawag na doon sa mga kongresista, actors. Balik tayo kay Soto.
actor din. Nag-acting Artista din. naman talaga kasi yun eh, di ba? Artista Tito naman siya. Escalera yan. Oo, di ba? Kaya Pero pag- bilib nga tayo, pag- bilib tayo sa pagiging artista ni Senator Soto. Ay, ni Tito Soto. Pero sa pagiging senador, pasensya na po, no? Ay, hindi po kami bilib. Pag kinuwento ko na naman sa iyo kung kailan ko narinig yung si Tito Soto na yun, sasabihin mo, hindi ka pa pinangapanganak eh. pero Dr. Gino, natatawa lang tayo, no? Pero ako'y naniniwala na dapat po talagang ipatawag itong 18 sundalo sa isang panayam, maaaring sa Blue Ribbon Committee, para po malaman na natin kung totoo itong mga aligasyon nila at totoo itong nangyari na sila nga ay empleyado nga ni Saldico at nagde-deliver nga sila ng na mali-malitang pera na tinatawag nilang basura sa ibang Oo. Itong sinasabi ni Tiangco, Tiangco stands challenges the moral authority of the House of Representatives, questioning how the body can lead an accountability process, while some of its own high-ranking members are allegedly embroiled in one of the largest infrastructure scandals in recent history. Ayan ang paano parang niyan di ba? Parang yung isang hindi ko alam kung sino itong isang ministro yata ito ng simbahan na maaaring nagpupunta rin doon sa alam mo, di ba? Sa ibang simbahan mayroong mga pagkukumpisal, Dr. J. Tapos ito daw isang ministro nito nakasubscribe sa isang porn channel, no? nakasubscribe daw sa isang porn channel. Tapos nung na-discover daw, biglang nag-leave, no? Hindi ba pwede ba yung magpapakumpisal ka, ikaw maglilig ng pagkukumpisal, tapos ikaw rin tapos yung Dr. J na ipupunta pukumpisal sa'yo, nang-rape po ako, di ba? Nang-rape po ako kasi nainganyo ako sa panonood sa porn channel. Sabihin na pare, parehas tayo, iho. Ito, tatlong ama namin, 5 kung ano man yan ang panalangin, no? Tapos dumipa ka doon sa harap ng altar at i-share mo sa akin, sa aking account, kung ano yung pinapanood mo. So yun ang nangyayari dyan. Pero totoo itong sinasabi ni Congressman Tiangco, na paano nga naman sila, naman ang kredibilidad nila kung sila mismo sangkot. Diba? So yun ang sinasabi niya in essence. Ang isa na sangkot, nakalagay ang pangalan doon. Ito yung public document na ito. Nakalagay ang pangalan yung mismong chairman ng Justice Committee ng House of Representatives. Naku, ito ba Jerbil? Ito ba yun? Oo, yan. Nakalagay pangalan niya doon eh. So ngayon, ano talaga ang motive mo? At nung sinabi sa kanya na meron daw siya utang, yun ang sinasabi ng kampo ni Vice President Duterte. In-acknowledge ba niya itong utang na to? Inacknowledge siya na may utang siya. Okay. Ngayon, ba't hindi mo bayaran? Ito ba tama ba pagkaintindi ko na dating abogado ng kanyang asawa ang husband ng ating Vice Presidente, tama ba? Yeah, abogado niya. Kakasuhan niya raw si Sara dahil sinabi sa public na may utang siya. Hindi naman siya, sabi natin na inaakusahan ng walang katibayan. Basihan. Kung may katibayan ngayon yung bupete ni yung asawa ni Vice President Duterte na meron tayong utang na ganito. Paano ngayon yan? Kasi laganap yan sa social media. Nabasa ko minsan na ito pala may utang. At matagal na raw yan na hindi pa nababayaran. At sinabi naman niya na babayaran niya raw. No? Yun naman ang sagot niya. Pero ibig ko sabihin, meron siya nga
meron siyang galit sa Vice President. Kahit na hindi siya kasama doon sa listahan, pero yung galit niya sa Presidente, may personal na siya na galit na dapat yan, alam mo, pagka sa mga husgado, pag may mga personal na interest sa isang kaso, nag-inhibit eh. Oo, Ito pero, wala. pero Dr. J, ganun rin naman ako, no, ako sa personal experience ko, meron sa akin ng utang, no, nung sinisingil ko na sila, naggagalit-galitan, para ayaw yata magbayad. Yan talaga madalas mangyari. Pag nangungutang sa'yo, sinusuyo ka. Madalas lumalapit. Kamusta ka na? Ang hirap pag alam mo, Dr. R. Pagka matagal mo na nakaibigan, na matagal na panahon na hindi kayo nagkikita, hindi nag-uusap, pag pinadalan ka ng message na kamusta ka, tiyak yan, mayroong kasunod yan. May follow-up pa. May follow-up yan. May Gcash ka ba? Yan kaagad. Tapos, pagka pinautang mo na, pag pinautang mo na yan, pag naniningil ka na, ikaw pa itong umiiyak. Kaya ang tawag yan pa, iyakan eh. Masama ka na niyan, Doy, di ba? Oo. Di ba? Nasisira pa yung friendship nyo. Kaya ako, pagka may mga ganyan na matagal na, at kinamusta ako, okay lang ako. Pero pag sinabi na ng May Gcash ka ba? mayroon sagot ko agad yan, wala akong mga ganyan eh, wala akong bank account eh, Gcash pa. Wala nga akong account sa bangko eh. Gcash pa. Kaya nga, mahiya naman kayo. Utang kayo ng utang, tapos biglang susuwagin nyo yung inutangan nyo, di ba? Pag ayaw nyo na magbayad. Kaya kung may mga kababayan, maraming ganyan sa atin, ano? Pero pag may utang ka, magbayad ka. Yun ang isang mabuting tao. Pag nagkautang ka, make sure na kahit paunti-unti bayaran mo yung inutang. Kasi kung hindi, masama ang tingin sa iyo ng tao. Pangit ang magiging ireputasyon nyo. Kaya nangungutang yan, di naman marunong bayad. Eh. Kaya pag pinamusta ka dyan, magtago ka na. pero Dr. J, mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin. No? Sana magkaroon na ng malawakang investigation dito sa doon sa 18 sundalo. Para malaman na natin, Dr. J, kung totoo nga yan o hindi. Pero kung ako ang tatanungin, Dr. J, nabanggit ko nga, sinabi nag-post ang social media account ni Congressman Leandro Leviste. Malapit na daw ang season 2. Kung malapit ang season 2, Congressman, mas maganda ho yan kung magbukas ho na investigasyon sa Blue Ribbon Committee kung hindi ho ito haharangin at hindi ho tayo lilangin ng kung sino-sino. Subayan nyo na ho yung 18 sundalo para magkaalaman na kung sino mga nagsisinungaling at kung sino hindi. Alam mo, yung sinasabi na malapit ang season 2, diyan pa nga natin ng season 2. Kasi dapat talaga, huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Sasabihin ko uli kay Senator Lacson na siyang Blue Ribbon Committee Chairman. At madalas niya na sinasabi na anti-corruption siya. Katunayan, nung araw hindi daw siya tumatanggap ng ano ba tawag doon? Pork barrel ba tawag doon? Yung binibigay sa kanila, no? At hindi siya tumatanggap para ipakita sa taong bayan na siya ay anti-corruption at walang bahid ang kanyang pangalan, ano? To-maintain yung ganyan pong status ninyo sa pangalan nyo, Senator Lacson. Imbestigahan nyo kung kayo po ay anti-corruption warrior, galit kayo sa corrupt. Ayan ang pagkakataon na ipakita nyo sa taong bayan kung ano talaga yung stand nyo sa corruption. Kasi hindi ito maliit na corruption. Nasabi natin na ito'y milyon lang, kundi billion o trillion pesos pang nawawala sa kaban ng bayan. It's high time for Senator Lacson to show himself at patunayan niya na siya ay anti-corruption senator, Doktor. Ayun. Totoo yan, Dr. J. No? Kaya nga po, dapat hindi na yung pagtagalin.
baka akala nyo lang din ho kasi, no, ako ho naniniwala, no, dun ho sa mga gusto na yung mga may taktika na ang gawin ay siraan lamang na siraan itong 18 sundalo para po mawalan sila ng kredibilidad at lumabas ang insinuation, sinungaling itong mga ito. Mga sir at mga ma'am diyan po sa Kongreso at sa Senado, baka ho akala nyo hindi po ito napapanood at naiintindihan ng sambayan ng Pilipino. Alam ho nila kung sino ho mga nanlilinlang at mga sinungaling at nagpapalusot. Kaya po ang panawagan po namin dito sa aming programa, Dr. Ilabas ho natin ang katotohanan. Isa lang niyo po yung mga yan, Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee hearing, para ho magkaalaman kung ako naman rin ho ay malaman nagsisinungaling, maiinis rin ho ako sa kanila, pero ito ho ay floating pa, so kailangan ho natin alamin ang katotohanan sa likod ng mga paratang itong 18 sundalo. Kaya makikita mo itong 18 sundalo, marami ako napanood ng mga interview sa kanila. Pero sa interview nila, consistent sila sa sinasabi nila. Walang pagbabago ang kanilang sinasabi. At sinasabi pa nila, marami pa silang ebidensya na ilalabas kung talagang magkakaroon ng isang official investigation. Marami pa silang ilalabas sa mga litrato at detalye tungkol sa delivery ng mali-malitang pera na ninakaw sa kaban ng bayan, Dr. At. Ay, ako, Dr. J, ako naniniwala, baka hindi nga lang litrato ang hawak nila, no? Kasi kung ako ay marino, maninigurado rin ako, di ba? So maaari, Dr. J, maaaring may video pa yan, baka nga nakita pa yung mga mukha nung ilan doon sa mga napangalanan nila. Pero yan po ay aligasyon pa sa ngayon. Kaya ho pinipilit namin, mas maganda ho na ito ay buksan ng isang masusing investigasyon. Wag ho natin itong i-delay dahil importante ho ito sa amin, no, sa aming mga regular na mga Juan de la Cruz. Importante po, gusto ho naming malaman ang punot dulo ng mga nakawang ito. Yun na nga ang sasabihin nila, let's stick to the plan. Ano kaya yung plan, no? Let's stick to the plan. Yung plano nila na i-impeach si Sara Duterte na ipitin yung ganyan na yung plano. Let's stick to the plan. Kaya lang minsan kasi yung plan nagiging leche plan, no, Dr. J. Kaya yung let's stick to the plan, nandun yung pangalan niya. Isa siya sa tumanggap ng mali-malitang pera. Yun ang sa pinabit ng mga sundalo na si let's stick to the plan ay siya isa sa mga tumanggap. Wala na tayong oras, magpapaalam na tayo, Dr. Ar. Yung mga yung mga plano ninyo muna ng mga leche plan, wag ho muna nyo ipakain sa taong bayan. Kailangan ho malaman namin ang katotohanan. Kaya tinatawagan po uli namin si Senator Ping Lacson, sir, no? Naantay po namin kung kailan nyo bubuksan ang investigasyon dito sa 18 sundalo na ito at kanilang mga aligasyon, no? Ito yung mga aligasyon pa lamang para malaman natin, sir, kung sinungaling sila or totoo ang kanilang mga sinasabi. So muli po sa ating mga tagapakinig, magkita-kita po tayo sa Biyernes, no? May po kami sa estasyon live, kasama po namin si Congressman Egay Erice, no? Ito po ay medyo I'm sure Dr. J, may init-init na itong usapan nito. Okay, magpaalam na tayo. Sige, so maraming salamat po mga tagapakinig, Dr. J. Okay. At magandang maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa programa ang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWD. Tinahinday lahat sa inyong mga talapitan. Ito inyong likod, Dr. J. At maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Yo, sa panahon ng ingay at chismis sa ere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair.
bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to.